mapagpalang araw po sa ating lahat mga katiits diyan sa Luzon, Visayas and Mindanao at sa buong mundo. Bagong lahat mga katiits ay shout out po sa kay Turukan Tiits Explorer Mr. Rolly Adlaon Look. Isa pa itong napakagaling na tao po na ating katiits at ito'y gumagawa po ng treasure hunting equipment. At ano po yung kanyang ginagawang treasure hunting equipment po? Ayan po ay isang scanner locator, Japanese wand, and aurameter mga katiits. Kung gusto nyong bumili po, PM lang po kayo kay Mr. Rolly Adlaon Look po. Or mag-comment lang po kayo doon sa kanyang YouTube channel, Turukan Tiits Explorer. So, maganda makatis yung kanyang ngayon ay talagang in demand po yung kanyang scanner locator na triple antenna. Tatlong classification po yung kanyang scanner locator. Mayroong isang may single antenna, mayroong double antenna, and mayroong triple antenna. Yung pong triple antenna mga katiits ay mayroon nang nakahits na katiits po natin. Mayroong ang pinakahuli ay somewhere in Davao de Oro at nakahits po sila ng Burma Gold Bar. Ay napakaswerte po at mukhang proven po. At mayroon na po tayong scanner locator na gawang Pinoy. At talagang ang presyo ay siyempre Pinoy price din mga katiits. So hindi ganun kamahal. Not unlike na yung sa ibang bansa na galing na imported at meron na tayong local mga katiits. Okay, mga katiits, meron po tayong pinapadalang mula sa ating katiits na nagpapatulong pagdikod ng marker stone po mga katiits. Ito po ay mga katiits ay isang mukhang isang uri ng hayop mga katiits at meron po siyang butas. So, yan mga katiits, yung butas na yan ay nagre-represent po ng items mga katiits. So, yung isang mga katiits na mukhang ulo ng ewan ko, para siyang ulo ng pagong o bayawak ba ito mga katiits. So, hindi ganong klaro. At itong katabi niya mga katiits na isang marker stone ay ano siya mga katiits, mukhang heart or triangle shape mga katiits. Napapansin ko mga katiits, yung itong dalawang bato ay meron siyang pinupunter yung location sa harapan. Yung isa mga katiits na mayroong butas, doon din sa harapan yung kanyang pointing ang yan, yung kanyang pagturo, nakaturo din mga. So mga katiits, ang gawin nyo, i-check nyo yung mismong area dyan, yan yung may bilog, i-detect nyo mga katiits, gamitin nyo ng metal detector or scanner locator. Baka mayroon kayong ma-detect dyan yung area na yan kasi nga yung dalawang pointer ay nakaturo dyan sa kanilang harapan mga katiits. So, ang maganda itong markers ng katiits, tingnan nyo rin yung paligid nito mga katiits. Di ganong kalayuan, 2 to 3 meters. Kabilaan, 4 na angle from east, tapos sa west, the north and south. I-check nyo yung mga katiits kung baka mayroon itong mga marker, countersign marker o may mga bato or mayroong mga punong kahoy, old tree sa paligid nito. So, mga di kalayo yung mga 2 to 3 meters mga katiits. I-check nyo yung mga katiits kasi pwedeng lalagyan po ng countersign, marker sign yung mga nakapaligid na bato sa sa marker stone na ito mga katiits. So,
Ang assessment ko ito mga ka-TH, i-detect nyo yung mismong harapan na halos magkaharap po yung kanilang pointing arrow. Yung maliit na may dot, mayroong butas, at saka itong isang medyo malaking marking stone mga ka-TH. So ito yung mga ka-TH ay magandang marker ito. Mukhang legit na legit itong marker nito kasi cottage siya mga ka-TH. Talagang man-made po yung pagka cut at sa pagkahiwa po ng bato. So talaga namang hindi yan gawa ng kalikasan ng panahon. So ayan mga ka-TH, yung mayroong isa na yung bandang ulo na pointed sa bandang north area mga ka-TH. I-check nyo din yan ng metal detector or scanner locator. So siguro mga 2 to 3 meters din ang layo mula sa kanyang pinakalalagyan. I-check nyo din mga ka-TH kasi baka may mga puno dyan, may mga old tree na pwedeng magiging connecting marker sign o counter sign itong dalawang marking stone mga ka-TH. So hagurin nyo na lang ng metal detector yung bandang dulo 2 to 3 meters mula sa kanyang kinalalagyan mga ka-TH. Dahil yan ay nakapoint din yung kanyang dulo doon sa bandang north area mga ka-TH. So gawin nyo na lang ang yung pattern mga ka-TH na yung east, west, and north, south pattern para ma-check ng maigi yung paligid po ng inyong markers, stone markers na pinapadala mga ka-TH. So napakagandang marker ito mga ka-TH kasi talagang man-made na pagka-hiwa nito, pagka-cut. So talaga namang maganda yung kanyang pagkagawa. So hindi gawa ng kalikasan to mga ka-TH. So yun na nga mga ka-TH, ang gagawin nyo yung paikot o yung mismong dalawang marker stone, gamitan nyo ng detector. Baka mayroong laman yan sa ilalim ng bato at saka yung isang katabi niya mga ka-TH. So ganun din yung mga 2 to 3 meters sa kanyang harapan, likuran, so tagiliran, saka yung opposite, yung west area mga ka-TH. So kung wala naman kayong gamit mga ka-TH, ang decoding kasi mga ka-TH ay hindi siya accurate mga ka-TH sa talagang treasure paano makita yung target ng item mga ka-TH kasi mayroong mga strategy ang lalo na yung mga Hapon ay baliktad yung kanilang treasure sign, mga arrowing, instead na sa bandang east, nasa west pala, yung bandang north ay nasa south pala. So ganun ka galing, ganun ka lupit ng gawa ng mga marker sign itong mga Japanese mga ka-TH. So itong binilugan ko mga ka-TH, i-try nyo po mga ka-TH yung buong area ng kinalalagyan ng stone marker. Kasi posibleng kung walang mga ka-TH, kung walang katabi, walang katabing mga countersign itong area nito, i-check nyo na maigi mga ka-TH yung kanyang kinalalagyan mga ka-TH. Baka hindi yan lalayo ang yung mga giveaways na yan. Posibleng may giveaways yan kasi yung pinaka marker sign niya, lalo na yung malaking butas, ay nagre-represent siya ng item. So positive yung item, yun nga lang paano natin malocate, paano natin ma-retrieve kung saan ang tamang location yan mga ka-TH. So ganyang mga ka-TH ay
kung mayroon kayong treasure hunting equipment, maganda yan kasi nga madaling ma-detect kung talagang mayroong item yan sa paligid niya. Yun yung advantage kapag mayroon kang metal detector at scanner locator. So yung mga ka-TH, yung north, east, west, and south ay i-detect nyo mga ka-TH yan ng metal detector. So yun lang mga ka-TH ang munang ating assessment at sana'y nakatulong na sa pagdikod at matuko yung target na location itong markers na ito, marker stone map na ito. So mga ka-TH, hanggang dito na lamang. Maraming salamat for watching. Yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe at huwag niyong kalimutan pagpindot ang aking notification bell button para update po kayo sa mga video pang aking ilalabas po mga ka-TH. So mga ka-TH, happy treasure hunting sa mga ka-TH po natin sa Luzon, Visayas, and Mindanao at sa buong mundo. So sana ay makahits na mga ka-TH. Maraming salamat muli. Thank you so much. God bless. As always, mga ka-TH. Ang mga ka-TH po nating nag-treasure hunt hanggang ngayon ay sana magiging mabunga at makahits na kayo mga ka-TH para happy. Yung sulit yung pagod, sulit yung paghahanap, sulit yung pagte-treasure. Dahil nga hindi ganun kadali kapag nag-treasure hunt dahil ang hinahanap na natin parang talaga ng mga para kang naghanap ng item na halos shadow lang yung nakikita mga ka-TH. So, thank you so much for watching again.